Let's open our Bible in the book of Job, chapter 1. Okay, kayo pong nasa online, magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, Job chapter 1, iksihan po natin ang pagbasa, verse number 1. Ano ho? Hanggang 2 lang. Okay, Job chapter 1, verse number 1 up to verse number 2. May baterya ba ito? Na. Okay. Verse 1, ito ho kayo sinabi, there was a man in the land of Uz, whose name was Job. And that man was perfect, upright, and one that feared God, and eschewed evil. And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. Bali, 10 po yung kanyang naging anak. Manalangin tayo, dakilang Ama, i-bless niyo po ang oras na ito. Buksan niyo po ang puso at isipan ng bawat isa. Ipaunawa niyo po ang kalooban niyo po sa buhay nila ngayong araw. Bigyan niyo po ng wisdom ang inyong lingkod na sa kanyang pangangaral. Huwag mong itulot na siya magkamali, makadagdag ng paliwanag o makabawas ng paliwanag. Huwag niyo pong itulot to. Kundi lahat ng sasabihin ko ay manggagaling po sa inyong salita. Linisin niyo po ang aking puso at gawin kaming karapat-dapat sa inyong paningin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. The title of this message today is this: Reason for Job Suffering. May dahilan kung bakit nakaranas si Job o si Job ng suffering. I don't know kung anong problema mo ngayon. Hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo. Kinig kang mabuti. Maring ang pinagdadaanan mo ngayon ay mayroong magandang layunin ng Diyos. No. Tatandaan niyo po, kapatid, ang buhay ni Job ay, kumbaga sa salitang gamit, very useful po yan. Base sa aking naging karanasan, ilang beses ko na hong na-preach ang talatang ito at ang buhay ni Job. Maraming di po ako mga pastor na napakinggan ng message nila, gamit din po ang talatang ito. Kaya, useful. Masabi ko pong useful. Ano? Okay. Job experienced terrible trials. Naranasan po ni Job ang matinding pagsubok. Ano ho? Sa pamagitan po ng nature of trials. Ito po yung nature of trials na naranasan ni Job. Ang kanyang baka at donkey. Ano? Donkey. Mga baka niya, ninakaw at pinatay ang kanyang mga katiwala. Yan ang matindi niyang pagsubok. Ano? Si Job, kapatid, meron siyang mga tupa. Kapatid, meron po siyang tupa, 7,000 sheep and 3,000 camels. Ano ho?
Meron po siyang tupa at meron siyang pastol, sinunog po yun. Tindi na ho ng pagsubok. Si Job, meron po siyang, base po dito, meron siyang 3,000 camels. Meron siyang 3,000 camels. Yung camels niya are stolen. Tinakaw. And his servant was killed. Pinatay din po ang kanyang mga tagapantay ng kamelyo. His sons and his daughters die by the mighty wind. Nagpipesta po sila doon sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. Dumating po yung buhawi. Hinampas ang bahay. Lahat sila namatay. Pero pong isa silang kasamahan na nabuhay, yun ang nagbalita kay Job. Naintindihan niya ha? Job himself is struck with boils. Ibig sabihin, si Job mismo sa kanyang sarili tinamaan po ng bukol o pigsa. Naintindihan niya ha? Mula talampakan hanggang sa dulo ng kanyang ulo. May pigsa. Kaya iisipin natin, imagine natin, hindi natin alam kung nakahiga siya dito o kung nakaupo. Dahil hirap ang kanyang kalagayan. So, kung pag-aaralan natin ang naging buhay ni Job, we have some reason. Some reason for Job suffering. Meron pong ibang dahilan kung bakit pinaintulutan ng Diyos na mangyari sa kanya ito. Biro mo, namatay ang kanyang mga anak, ang mga alaga niyang hayop nangamatay, nasunog, ninakaw. Pagkatapos, ang kanyang mismong asawa, linait siya. Mga kaibigan niya, mga critics niya, pinagtawanan siya. Meron na pong dahilan, matibay na dahilan, na dapat na siyang sumuko sa Panginoon. Pero hindi ho siya sumuko. So, some reason for Job's suffering, why God allowed it to happen. Bakit pinaintulutan ng Diyos mangyari ito? Ano ba ang pinakadahilan? Number 1. Pakinggan natin, ang number 1, that Satan might be silenced. Para manahimik si Satan. Tingnan niyo po ang chapter 1, verse 9. Shortcutan natin. Andiyan po ba kayo? Okay, para malaman niyo verse 7. Hanggang 9. And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and eschewed evil. Verse 9. And Satan answered the Lord and said, That Job fear God for naught. Okay. Mga kapatid, ang sinabi ni Satan kay Job, ay kay God. Sabi ni Satan kay God, kaya ka pinaglilingkuran ni Job kasi pinagpala mo siya. Nagkaroon po ng pag-uusap, God had been challenged by Satan during a confrontation in the heavenlies. Sabi ng Panginoon kay Satan, asa ka nang galing? To and fro. Nakita mo si Job,
Ito yung katwiran ni Satan. Kaya ka pinaglilingkuran ni Job kasi pinagpala mo eh. Subukan mong kunin ang blessing ni Job kung hindi kayo susumpa. Yan ang sabi ni Satan kay God. Ano ho? Nag-uusap po sila. Ano? So sa madaling salita, mga kapatid, ang isa sa dahilan kung bakit naranasan ni Job ang kahirapan. Some reason for Job's suffering. Bakit pinintulutan ito? Itong number 1, that Satan might be silenced. Ibig sabihin, upang si Satanas mapahiya. Naintindihan niyo ho? Ibig sabihin, kapatid, para mapahiya si Satan sa panggugulo niya kay Job. Hello, naintindihan ho? Okay, ito ho yung message nito. The more you serve God, the more napapahiya si Satan. Naintindihan ho? The more na ikaw ay naglilingkod ng tapat kay God, si Satan napapahiya. Pero pagka hindi ka naglilingkod ng tapat kay God, si Satan. Amen? Naintindihan niyo? Lahat naman tayo ginugulo ni Satan eh. Okay? Ayaw niya nga na maglingkod tayo sa Panginoon. Lalo na yung pastor. Amen? Ang sabi ng Panginoon, nakita mo yung aking lingkod, ano? Wala siyang kasing tulad dito sa lupa. Ito yung katwiran ni Satan. Kaya niya pinaglilingkuran kasi pinagpala mo. Kunin mo yung blessing niya kung hindi kayo susumpa. Para mapapahiya po si Satan doon sa sinabi niya kay God, di sinubukan si Job. Lahat ng ari-arian po ni Job nawala. Pati yung kanyang pamilya, pati yung kanyang asawa at kaibigan. Pero according to this verse, si Satan nanatiling tapat sa paglilingkod sa Diyos. Hindi napahiya siya, si Satan. Members, listen. The more na kayo'y nagpapasya na hindi magsimba sa Panginoon, the more na pinapalakpakan kayo ni Satan. Amen? The more na hindi kayo tapat sa Panginoon, the more napapahiya. Pinapalakpakan kayo ni Satan. Si Satan ba nakapalakpak kay Job? Never. Amen? Isipin niyo, ha? Siya yung Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay. Isipin niyo lang to. Siya yung Diyos na sa iyo, nagbigay sa iyo ng maayos na buhay. Siya yung Diyos na nagbigay sa iyo ng maayos na trabaho, na maayos na negosyo. Siya yung Diyos na nag-ayos sa iyong buhay. Sikapin mo, palakpakan ka ng Diyos sa harapan ni Satan. Amen. Naintindihan mo tayo? So, yun po yung kanyang reason. Yun po yung reason kung bakit si Job nakaranas ng suffering. Para ipahiya ni God, para matahimik si Satan sa kanyang panggugulo. Amen? Kaya kapatid, ulitin ko, the more you serve the Lord, the more na si Satan napapahiya. Nasa sa iya kung gusto mo siyang ipahiya o gusto mong palakpakan ka. Nasa sa iyo yan. Amen? Nakakala natin walang Satan na tuwang-tuwa pagka kinakalimutan natin si God. Merong Satan na tuwang-tuwa, merong Satan na pumapalakpak pag hindi ka tapat sa Diyos. Meron po. Si Satan, totoo yan, hindi mo peke. Amen? Hello? Ito po ang reason. Some reason for Job's suffering, ito po ang reason, that Job might see God. Chapter 42, ano? Tingnan natin ang Job chapter 42. Ito ho, chapter 42. Verse 5. Sabi ni Job, I have heard of thee, thy hearing of thy ear,
But now, sabi niya, mine eyes see it thee. Amen? Ito pala yung dahilan kung bakit pinaranas po ng Diyos si Job maghirap o makaranas ng pagsubok para masaksihan, para makita ni Job si God. What I'm saying is this, ang ibig sabihin makita ni Job ang kadakilaan at kabaitan ng Diyos. Biro mo kapatid, nawala na yung ari-ari niya, mga hayop na alaga niya, nawala pa yung 10 niyang anak, nawala pa yung asawa niya, ang lahat nun ibinalik. Hindi nakita ng Diyos, nakita ni Job ang kadakilaan ng Panginoon. Alam niyo po ba kapatid, isa ako na magsasaksi sa harapan ninyo kung gaano kabait ng Diyos sa akin nung ako'y magkaroon ng problema. Gumamit siya ng tao para ako'y tulungan niya na makasurvive. Isa na kayo. Amen? Hindi na niya, ha? Gumamit siya ng tao para magtanggol sa akin. Naintindihan niyo yung ibig sabihin? Para mapahiya yung mga tao. Yan ho yan. Di pwedeng hindi kayo pagtatanggol ng Diyos. Tandaan nyo yan. Naranasan ko yan. Hindi pwedeng hindi ka ipagtatanggol sa kalaban mo. Ganon kung mangako ang Diyos sa buhay natin. Amen? Ibig sabihin, nakita ng Diyos, ay nakita ni Job ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. Ha? Ibig sabihin, he considered God's glory and greatness sa buhay niya. Kaya kapatid, anumang pagsubok na pwede mong maranasan, problema o anuman lahat yan, tatandaan mo, may Diyos na aalalay sa'yo. Doon mo masaksihan yan pag may problema ka. Amen? Naintindihan niya, ha? Number 3, madali lang tayo. Some reason for Job's suffering, number 3, that Job might see himself. Makita ang kanya sarili. Verse number 4 ng chapter 2, ay chapter 42. Tingnan nyo, baka conclusion lang to. And here, sabi niya, I visit thee, I will speak, I will demand of thee, sabi niya, and declare thou unto me. Na-realize po ni Job, kapatid, na-realize niya sa kanyang sarili, according to this verse, verse 6. Sabi niya, wherefore I abhorred myself and repent in dust and ashes. Anong na-realize po ni Job sa kanyang sarili? Na siya po ay alabok lang. Amen? Na-realize niya siya ay alabok lang, kapatid. Dust, alabok, ashes. Ibig sabihin, kapatid, nakita niya ang kanyang sarili, siya na alabok. Ibig sabihin, na-realize niya, kung wala ang Diyos, wala siyang magagawa. Na-realize niya, kapatid, without God, He can do nothing, He have nothing. Ibig sabihin, na-discover po ni Job sa pamagitan ng pagsubok at problema na siya ay zero. Wala siyang pwedeng ipagmalaki. Biro mo sa isang idlap lang na wala ang ari-arian niya. Nang pumunta ang kanyang mga anak sa kanya, nagpaalam, magpipista, maghahanda, magsasaya ang kanyang mga anak. Alam niyo po ba kung anong ginawa ni Job? Na-realize niya sa kanya sarili, baka isumpa ng ating mga anak ang Panginoon. Biro mo siya mag-isa, nagsimba sa Panginoon. Naghandog siya para sa kanyang mga anak. Para hindi sila magkamali, makalimot sa Diyos. Ganon kaganda ng inaasal ni Job. So sa buhay natin, kapatid,
Kung kailan tayo may problema, pagsubok, doon tayo umaayaw sa Diyos. Mali palang paraan yun. Ang tamang paraan, kung kailan ka may pagsubok at problema, doon ka maglilingkod sa Diyos. Binaligtad ng iba yan. Kung kailan may pagsubok at problema, doon hindi maglilingkod sa Diyos. Kaya para imbes na makita kung paano tulungan sila ng Panginoon, hindi nila nakikita. Parang ang Panginoon walang pagkilos sa kanila. Kasi nga walang panahon sila sa Diyos. Huwag natin ngayon mangyari sa buhay natin ito. Amen? Si Job, biro mo kapatid, lahat ng kanya nawala, pero sinikap pa rin maging tapat. Ito yung sabi ng asawa niya. Naku, Job naman, sabi niya. Ang makita ko kasi ni Mrs. Job, ang asawa niya na si Job, pinakamot yung sugat. Sabi niya, naku, sabi niya, Job, mananatili ka pa ba sa paglilingkod mo sa Panginoon ng tapat? Kawawa ka naman. Ito, sabi niya, itakuin mo ang Diyos kung paano. Baka mamamatay ka siya. Pero ang katindi ni Mrs. Job. Ito, masabi ko sa inyo, mga nanay, huwag naman sana kayong maging dahilan, matatabangan sa paglilingkod sa Panginoon ng inyong mga asawa. Dahil kung minsan, meron ding asawang babae, hindi mapigilan ang kanilang sarili sa pamagitan ng pagsasalita ng negatibo. Huwag niyong ipahiya ang inyong mga asawa. Hindi magandang asal niya. Naiintindihan niyo? Hello, nandyan ba kayo? Amen? Mag-say amen naman. Okay, yan po yung nangyari. Ang na-realize po ni Job, zero siya. Sa isang idlap na wala ang lahat ng ari-arian. Biro mo, pati asawa niya, iniwan siya. Yung tatlo niyang kaibigan, ito yung dinapitan po ng tatlo niyang kaibigan. Naku, Job, siguro ang dami mong kasalanan. Bakit ka nagkaganyan? Nag-expect po si Job ng exhortation, encouragement. Pero kapatid, alam niyo po ba kung nung narinig niya mula sa kanyang mga kaibigan? Panglalait. Amen? Panglalait, mga minamahal. Panglalait lang. Imbes na challenge, imbes na comfort, linait pa siya. Hinusgahan, kapatid. Ang sabi sa kanya, siguro ang dami mong kasalanan na ginagawa, kaya ka nagkaganon. Mga kapatid, ito ko po ang sinasabi ko sa inyo. Ano mang inuhusga mo sa tao, diyan ka huhusgahan. Ano man ang paninira mo sa kapwa mo, ganyan ka rin sisirain. Tatandaan mo, pag nanira ka ng kapwa mo, Diyos ang makakalaban. Ang sinisiraan mo, sisikat sa Diyos. Pero ikaw, sira ka sa tao, sa Diyos at sa tao. Naintindihan? Para bang naiinggit ka sa kaklase mo, mataas, top-notcher siya. Pero hindi mo na alam, masipag siya, nag-aaral. Pero ikaw, naiinggit ka. Hindi mo nakita yung sipag niya sa pag-aaral. Lait tayo ng lait sa iba. Wala namang ginagawa ng masama. Kaya members, ingat sa sinasabi niyo. Siya sinasabi natin sa kapwa natin, diyan tayo hahatulan ng Diyos. Maintindihan niyo? Itong mga kaibigan ni Job, ini-expect ni Job na i-comfort siya, encourage siya. Pero mali pala ang expectation ni Job. Hinusgahan, ninait, kapatid. Siguro ang dami mong kasalanan na gawa, kaya ka nagkaganon. See? Nakuha niya, kapatid. Amen? Nung nakita niya sa kanya sarili, kapatid, zero siya. Lahat ng ipinundar na wala. Ang kainamang, kapatid,
Lahat yan binalik ng Panginoon. And number 4, nandiyan po ba kayo kapatid? Hawakan niyo yung bata. Para hindi kayo na-istorbo. Na-istorbo kayo. Number 4, sabi niya dito, some reason for Job's suffering, number 4, that Job might learn to pray for. Di ba dinapitan siya ng kanyang mga critics, mga kaibigan niya? Dinahit siya. Imbes na mag-reason out o gumantri. Hindi niya, gumantri. Natuto pa siyang manalangin. Amen? Alam niyo po ba kapatid, kung si pastor nagsusumbong, meron din kayong karapatan na magsumbong. Kanino? Kay God. Pero pag kayo linalait ng ibang tao na wala namang katotohanan ng panglalait, isumbong nyo kay God, hindi kay Tulfo. Hindi rin niya, isumbong nyo kay God, huwag kay Tulfo. Halimbawa, si kapatid, sinumbong niya kay Tulfo, ang hahatol yung unsaved, hindi si God. Kay God na lang sumbong, huwag kay Tulfo. Eh si Tulfo ka ngayon, sumisikap. Hindi niya, kapatid. Ito ang dahilan, some reason for Job's suffering that Job might learn to pray for. Ibig sabihin, nanalangin siya, imbes na tuliksain ang mga taong lumalait sa kanya, anong ginawa niya? Nag-pray. Amen? Yan po kapatid, pag nakakaranas kayo ng pagsubok at problema, gayahin niyo si Job. Tingnan niyo po chapter 42 verse 10. Tingnan niyo. And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Sino pinapray niya? Mga friends niya na nalalait sa kanya. And also the Lord, sabi niya, and also the Lord gave Job twice as much as he had before. Ang tindi, kapatid. Di ba, imbes na, Lord, bagsakanan yung hapo sila ng bato para mamatay? Imbes na ganun, dapat ang ganti niya eh. Pero nag-pray. Baguhin nyo ang puso't isipan ng mga kaibigan ko para ma-realize nila ang gawa nyo sa buhay ko. Amen? Yan po dapat, kapatid. Imbes na mag-react ka ng negatibo, pray. Iluhod mo sila sa Diyos. Isumbong mo sa kanila detail kung bakit ka dinimanda. Kung dinimanda ka, isumbong mo sa kanila ng detail kung bakit ka napahamak dahil sa kanila. Ganon yan. Ang sabi ng Diyos, ako ang gaganti, hindi ikaw. Pero sabi ni Satan, gantihan mo yan. Ano sa'yo? Naintindihan niya ha. Tanggan niya ha, kapatid. Through suffering, Job learned to pray and learned to be humble. Misa kapatid, sa pamagitan ng pagsubok at problema, natututo tayong mag-pray at magpakumbaba. Amen? Yan ang gusto ng Panginoon. Na ugaliin. Kaya binigyan ng pagsubok at problema, natututo kang mag-pray, natututo kang magpakumbaba. Lahat ng pride mo, aalisin mo. Yan ang gusto ng Diyos kung bakit binigyan ka ng problema. Ganyan din kay Job. Amen? Ibig sabihin, through suffering, sa pamagitan ng kahirapan o suffering, Job nagpatuloy sa katapatan kay Lord. Nung nagpatuloy sa katapatan kay Lord, di napahiya si Satan. Amen? Subukan yung makaranas kayo ng pagsubok, tapos lalo kayong naging tapat kay God. Di napahiya si Satan. Madali lang naman yung pahiya si Satan eh. Ay yung sundin mo ang kalooban ng Panginoon, mapapahiya si Satan. Pero madali rin siyang pumalakpak sa'yo. Malamig ka sa Panginoon, papalakpakan ka niya. Amen? Naintindihan niyo po ba, kapatid?
And last but not the least, tapos na tayo. Some reason for Job's suffering, bakit pinintulutan ito? To demonstrate that all God's plan for His own eventually have a happy endings. Amen? Lahat ng nangyayari, kapatid, plano ng Diyos para magkaroon si Job ng happy endings. Mas mainam po, kapatid, pagkatapos ng problema, masaya ka. Amen? Naintindihan mo ba? Pagkatapos ng pagsubok, napakasaya ko. Amen? Pag nakapasa ka sa pagsubok, ganun pala yun. Sana marami pang pagsubok. Amen? Tingnan niyo. Isa-isayin natin kung bakit gusto ng Diyos. Ito. Okay, pakinggan niyo po verse 10, 11, and 12. Follow me as I read. Intindihin niyo po while I'm reading this verse. Verses, sabi niya. And the Lord turned the captivity of Job. When he prayed for his friends, also the Lord gave Job twice as much as he had before. Biro mo, kapatid, binigyan sa ng Diyos si Job ng doble. Higit dun sa meron siya bago magkaroon ng pagsubok. Naintindihan niya mo? Okay. Then came there unto him all his brethren. Lahat ng kanyang mga kapatid, pinuntahan siya, at lahat ng kanyang mga sister. Alam niyo po ba kung anong dala ng mga to? Nung binisitahan po si Job pagkatapos na ng problema, all they that had, meron, been of his acquaintance before, and did eat bread with him in the house. Pagkatapos po ng problema, pinuntahan po ng kanyang mga kapatid, brother and sister, nagkainan sa bahay. Kaya normal lang, pagkatapos ng problema, may kainan. Normal yun. Okay, biblical pa yun. Kaya sabi niya, kapatid, ito. And they bemourned him and comforted him over of the evils that the Lord brought unto him. Kinomfort po si Job sa lahat ng nangyari sa kanya na hindi maganda. And every man gave him piece of money. And everyone is eating of gold. Lahat ng mga kapatid niya na bumisita sa kanya, binigyan siya ng maraming pera at ginto. Sino may subo niyan? Eh di si God. Amen? Naintindihan niyo po ba, kapatid? Hello? Ganun yan. Tingnan niyo po verse 12. And the Lord blessed the later end of Job more than the beginning. Hindi happy ending. Amen? Pinagpala ng Diyos si Job higit yung pagpapala nung mula ng pasimula. For he had 14,000 sheep. Meron siyang 7, di ba? Dinoble na pa na, naging 14,000. Kaya sabi niya, and 6,000 camels. Ilan ang camels niya nung before? 3,000. Naging 6. Amen? Kaya sabi niya, and 1,000 yoke of oxen, and 1,000 she asses. Dumami yung mga babaeng baka niya. Ito ho, verse 13. And he had also 7 sons and 3 daughters. And he called the name of the first Jemimah, and the name of the second Keziah, and the name of the third Keren Hapuk. Ala na pong ibang magandang dalaga sa lugar nila, kundi yung mga anak ni Job. Yung 3 niyang anak na dalaga, pinalitan ng mas maganda. Yung 7 anak na lalaki, pinalitan ng mas guwapo. See? Amen? Nandiyan po ba kayo, kapatid? Biro mo, kapatid.
kapatid, tingnan niyo po ang maganda dito. Verse 16. And after this lived Job 140 years. Na doble. Dapat ang maging buhay ni Job hanggang 70 lang. 70. Pero dahil nanatili siyang naglingkod sa Panginoon, dinoble ng Diyos ang 70, naging 140. Oh, tingnan yung dating. Ang resulta. Amen? 40 years? Wow. 140 years. Ito ho ang happy ending ni Job. Isa-isa ko, lumalit po sa iyo. Tingnan niyo po. God is given an additional of 140 years. Twice the number of 70 plus 70 equals 140. Dinoble ng Panginoon. Amen? Pati nga yung mga camels niya, dinoble. His former health, yung unang kalusugan niya, his former health is fully restored. Malusog siya, ay di binalik yung kalusugan niya. Amen? Kaya kung gaano man kalala ng sakit mo, dahil ibinigay ng Diyos, dahil matigas ang ulo mo, pag bumalik ka sa Kanya, ibabalik niya yan. Yung mga may sakit, huwag kayong mawala ng pag-asa. Manatili lang kayong maglingkod sa Diyos. Ibabalik niya yan. Basta mangako lang kayo. Pero alam ng Diyos ang puso mo, pag gumaling ka, babalik ka sa dati mong ugali, huwag na. Kamatayan na resulta niya. Maintindihan niyo? Bawa, Lord, ibalik mo lang ako sa dati kong kalusugan. Alam ng Diyos ang puso mo. Tapos bumalik ka sa dati, di kamatayan na yung katumbas. Hindi nakagalingan, kamatayan na. Bakit ko nasabi yan? Yun ang nangyari sa kay kuya ko Kala nyo meron akong kuyang namatay. Pangako ng pangako. Nung gumaling siya, nung maglingkod siya sa Panginoon, nangako. Dahil dito na pa ang pangako. Ayun. Phew! Naman? Hindi naman kasi nakikipagbiroan ng Diyos Na hindi ninyo kapatid? God is not mocked. Kaya kapatid, yung former good health was fully restored. Binalik ng Diyos. Tingnan niyo po, verse 12 Binalik ng Panginoon ang kalusugan. Okay, ano pa? He is given double his former wealth. Dinoble ng Panginoon ang kanyang kayamanan. Nakita niyo? Diyos ba ang nagpapagpala o pwedeng magpala sa pagpapala mo? Yes. Kung ang pagpapala mong hawak ngayon 1,000,000, pag nanatili kang tapat sa Diyos, sa kabila ng matinding pagsubok, magiging 2,000,000 yan. Example lang yan. Kasi yan ang sinabi ng Diyos. Di ko naman sinabi yan Pinapangaral ko lang sa inyo. Amen? Ano pa? He is given 7 more sons and 3 more daughters. Wow! Amen? Base sa verse 13, binalik ang mga anak niyang nangamatay. So, tatandaan nyo, naging happy ending ang buhay ni Job. Never kang malulugi pag nagtapat ka sa Diyos. Pag hindi kayo nagtapat sa Diyos, lahat ng kinuha nyo, babawiin niya yan. Bakit? Para palang patunayan niya sa inyo, sa atin, totoo siya sa atin. Maintindihan niyo? Ulitin ko, lahat ng binawi nyo, patunayan niya sa inyo, totoo siya sa inyo. Sapagkat ang Diyos hindi nakikipagbiruan. Ngayon pa lang, kung alam mo nakagawa ka ng mali sa Kanya, dalhin mo ang nagawa mong pagkakamali sa altar. Tutulungan Kanya makabawi. Bow your head and close your eyes.